guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, meron pong another set of revelation. Itong lalaking bugaw na binugbog po ng 2 oras ni Congressman Pulong Duterte. At kayo na din mga minamahal ang humusga. Kasi mayroon na nga CCTV, di ba mga minamahal? So how much more pa kaya kung wala? At kung iisipin din ninyo, naging presidente yung ama. Ano kaya yung mga ginawa nila Pulong Duterte na hindi nakita ng mainstream media dahil kaya nilang magpasara? Dahil kaya nilang ipasara ang bar or kahit na anumang shop kung meron silang nagkakaroon or meron silang nakakaalitan. So ngayon, panoodin natin itong video na ito mga minamahal. Ito. Kasi nagbigay ko ng babae sa kanya. Mas safe dito kaysa dun sa Davao. Mahirap kasi dun yung nabangga ko, di ba? Yung malaking tao dun. Binugbog niya ako. Kaya sobrang sama para kang nakakita ng kakaroon tao eh. Kakaroon tao eh. Nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threats si Davao City First District Congressman Paulo Duterte. Ako si Cristone Sean Patria from Davao City. Si Pulong, kapilala ko siya through Charlie. Close talaga sila eh. Then every time na mag-invite si Charlie, yun, binasabi niya palagi na bilisan mo kasi pupunta si boss. 8 p.m. to 1 a.m. kasama namin si Charlie. Then umalis siya kasi sinundo niya yung anak niya. Kaya umalis kami sa bahay ni Charlie, lumipat kami ng bar. Yung babae, yung isa, 1K lang yung binigay niya. Then nag-react yung babae na ba't 1K lang? Kasi nairita si Pulong, yung tinawag niya ako, lumabas siya ng isang patalin. Then hinabol niya ako, sinabihan niya yung bodyguard niya na isa sa baba na lock mo yung door kasi lalabas daw ako. Yung saksak niya parang 4 to 5 times ginawa. Sampal, stadya, tuntok, na gano'n, ulit pa ulit-ulit. Yun, parang wala na pa, wala. Hopeless ka talaga that time, kaya kahit anong niya, pinasalo ko na lang. Sabi niya, i-off niya yung CCTV, yun na wala na, parang patay na ako nito. So, nakuha ninyo na meron palang boss itong si Pulong Duterte. So, sino yung boss niya? Narinig naman ninyo, di ba? Darating si boss. So, yung boss niya, walang iba, kundi si Charlie Tan. Itong si Charlie Tan, sa mga hindi nakakalam, mga minamahal, is allegedly na i-involve sa big drug syndicate sa bansang Pilipinas. So ngayon, mga minamahal, if we will connect the dots, si Pulong Duterte ay hawak sa liig ni Charlie Tan or either ni Michael Young. So maybe they have a business transaction. I'm not talking about drugs, pero whatever it is, baka mayroong relation sa drugs ang kanilang pinag-uusapan. Diba? Ang tanong ko nga lang, nag-take kaya? Naka-drugs kaya? Diba? Itong si Pulong, nung time na ginagawa niya, sinasaksak niya, itong naturang bugaw. Nagtatanong lamang po tayo mga minamahal. Diba? Naka-drugs kaya itong si Pulong Duterte habang muntikan niya ng patayin, muntikan niya ng saksakin, habang binubugbog niya itong lalaki na di umano'y bugaw. Meron pang isang video mga minamahal. Panoodin natin to. Nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threats si Davao City First District Congressman Paulo Duterte. Lalabas ako sa amin, parang may sumusunod dun, baka balikan ako.
Ako si Cristone Sean Patria from Davao City. Binubulong niya sa akin that time na papatayin kita, pinapirahan mo ba ako, DI ka, gago, baka after nito, baka balikan niya ako. May anak ko isa. Safety lang talaga ng pamilya ko eh. Sa takot, alam mo naman di ba yung almost ilang decade na sila doon. Power talaga, pati bato talaga yung yun mo eh. Every sampal or suntok may 1K. Last yun, yung mga 10 na sampal suntok. Then uwi na siya. Eh, yung mga tao doon, nakaduko na lang lahat. Pati mga waiter, bouncer, hari talaga. Di ba? Sabi ng iba, ganoon talaga daw siya malasing. Pagkaalam ko, mga 2 or 3 beses na siya nagwala doon. So, hindi lang that time niya ginawa or sa ibang bar. Iwan mo na siya ng 10K, pero nag-iwan din siya ng 10 na sampal pati suntok. May nababasa kasi ako sa yung video planted daw. Paano naman planted na hindi mo nakin yung bar, di ba? Nagbigay ko ng babae sa kanya, pero kung sana kinausap na lang niya ako, or umalis na lang siya, or nagbigay na lang siya ng konting dagdag doon sa 1K or or biglang alis na lang. Di ba? Ang dami mong way na pwede sana, di ba, na malinis lang. Ito kasi yung punto eh. Sila yung kumontak sa bugaw na to. Di ba in the first place, mali yun? May kaso yun eh. Itong lalaking to, hindi naman sa pagsira, bawal yung kanyang ginagawa, yung nambubugaw. Pero mas bawal yung ginawa ni Pulong Duterte na siya ay pagsasaksakin. Dahil in the first place, sila naman yung kumontak sa lalaking to. Ngayon, ang hinihingi lang ng lalaki is yung safety. Pero doon ako nagulat na tinawag niyang boss itong si Charlie Tan. Di ba na itong si Charlie Tan ay related kay Sam Uy? Related kay Michael Young? Na itong si Michael Young allegedly, di ba, ay mayroong mafia kung tawagin. So ngayon, may katotohanan ba na miyembro itong si Pulong ng mafia triad ng mga Chinese? Tanong lamang po. Diba nakakaloka ba mga minamahal? Tapos si Sara Duterte, i-deny niya yung issue. Tama bang mindset yun, ma'am? Nasasabihin yung issue kasi patungkol sa bigas. Yung issue kasi yung yung mga ayuda. Hindi naman yun yung tinatanong dyan eh. Yung issue dito sa pambubugbog ng kapatid mo. So kung sa maliit pa nga lamang na bagay, dinidinay na nila yung krimen. How much more pa kaya sa mga ibang ginawa nila na hindi lang nagsalita? Or baka yung iba napatahimik na nila? Grabe talaga, no? Ito yung pinaka nakakalula, nakakatakot, at the same time, mga minamahal, yung parang mababurnout ka na lang eh. Pag nakita mo na, ano pa kaya yung mga nagawa nila nung presidente pa, yung kanilang ama. Hindi na nga sila nakaupo sa pwesto pero napaka-powerful pa din nila na gumawa ng katarantaduhan. Kitang-kita na sa CCTV, i-deny pa. Diba, nagigets din yung mga minamahal? Nakakaloka to. Grabe pambababoy. So ngayon, tanungin ko kayo mga minamahal. Yan ba yung gusto nyong maging leader ng bansang Pilipinas? Mapang-abuso. Hindi lang sa pwesto, bagkus pati na rin sa kanilang mga kapangyarihang pinanghahawakan. Bawat suntok 1K. Parang tingin sa tao ng mga Duterte ay baboy, hayop. Na anytime pwede nilang. Tama ba yung ganong mindset, ma'am? Tanong lang po. Alright. So, yun po mga minamahal. Anyway, pahingi lang po ako ng comments ninyo. Yan, comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell mga minamahal for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan. Ako nga pala, kailangan ko lang mga minamahal ng subscribe button at i-hit nyo yung notification bell para lagi pong nagdo-notify yung mga video na ina-upload natin
sa isang araw. At pasensya na kung hindi po ako nakakapag-content ng madami, gawa nga po ng nabibisi ako sa probinsya. At tingnan nyo naman yung kwarto ko, sobrang gulo. Pasensya na mga minamahal. Yun lamang po, ingat mga kababayan.